Magandang gabi po sa inyo lahat. Gusto ko lang po magbahagi ng buhay ni nanay sa pananaw ko. Bali siya po si Mother Goose, nanay, mama, granny. Maraming pwedeng itawag sa kanya pero para sa akin siya si Super Mom. Super Mom kasi lahat nagawa na niya para sa amin. Nag-handicraft, nagkarinderya, mananahi, nagtinda ng prutas sa gilid ng banyo sa Capitol, nag-catering, nagtinda ng kung ano-ano na alam niyang pagkakakitaan. Nagtiyaga na magbuhat ng malalaking sako bag galing Divisoria papuntang Masbate para lang kumita. Para lang mabigay o makapag-provide ng mga pangangailangan namin, lalo na college pa nun si Angela. Wala kang makikita sa kanyang reklamo. Kahit anong gagawin niya, kahit anong pagkakakitaan, ultimo pagtahi ng mga tastas ng mga damit ng mga kasamahan niya, ginagawa niya para lang magkaroon ng income. Pero hindi mo sa lahat ng yun, hindi mo siya makikita na nadadown, hindi mo siya makikita na pinanghihinaan ng loob. Sobrang hanga talaga ako kasi sobrang lakas ng loob niya. Sobrang lakas ng loob. Parang sa kanya ko rin na adapt yung ugali na wag problema na nga, poproblemahin mo pa. Wag mong iisipin yung problema na problema. Ang isipin mo kung ano yung mga magandang nangyari sa'yo kahit na may problema ka. Yun yung nakakapagpalakas ng loob ko kasi syempre karamihan naman dito alam din yung pinagdaanan ko. So isa siya sa mga naging example ko, isa siya sa naging idol sa mga ganitong bagay. Sobrang lakas ng loob, hindi mo siya makikitang pinanghinaan. Iiyak lang yan pag sobrang bigat na, iiyak isang gabi, isang araw, pero pagkatapos nun, ngingiti na ulit yan at haharapin lahat ng problemang na dumadating sa buhay namin. Lalo na nauna si tatay sa kanya na ilang taon. So, siya na talaga yung nag-provide mula nung sa college ni Angela hanggang makagraduate nga rin. Kami kasi, nagkapamilya na rin kami agad. So, mas lang niya, priority niya lang sila, ang mga mas bata sa akin. So, ano ba? Yun ang pinakamagandang pag-alala kay nanay. Sobrang strong woman. All around, kahit pagkarpintero, kaya niyang gawin. Sarap magluto. Wala kang makikita sa kanya na negative. Kasi lahat ginagawa niyang positive, hindi niya pinoproblema yung problema. Kahit nitong pinagdaanan niya na ilang taon na hindi mo siya makikitang iniinda niya yung cancer niya. Nagkikimo siya pero makikita mo nakangiti pa rin. Nagkikimo siya pero makikita mo yung ibang kasama niya nagkikimo hinang-hina na. Pero siya hindi mo pa rin siya makikita na pinanghihinaan ng loob. Sobra sa fighting spirit. Para sa kanya, laban kung laban. Hindi talaga siya marunong sumuko. Kahit nung mga last days na nagulat ako kasi sabi nila ate wala na palang tinitake na kahit anong pagkain. Pero hindi mo pa rin siya makikita na pinanghinaan ng loob. Parang gusto niya, parang feeling niya, kaya niya pa rin. Kaya niya yung sakit, kaya niya talaga lahat. Sobrang strong. Tsaka sobrang friendly. Ang dami niyang friends. Kahit nung nangyari nga sa kanya yun, lahat, nagtatanong sila lahat, iuwi ba si nanay sa Masbate? Kasi gusto rin nilang makita kahit paano. Kaso ganito nga yung case na kailangan i-cremate na siya doon and sa Manila, hindi na siguro siya pupunta ng Masbate. Ang hirap din para sa mga friends niya na naiwan. Kasi wala na silang huling sulyap kay nanay, kundi lang yung cremation day na yung
yung oras ng pag i-cremate siya ngayong Saturday. Para sa akin, mas okay na rin, tanggap ko na wala na si nanay kasi ayoko nakita yung naghihirap siya. Ang hirap pa. Minsan siguro napapansin ng mga kapatid ko, hindi na ako sumasagot sa mga call, sa group chat, sa group call. Kasi mahina yung loob ko, hindi ako katulad ni nanay. Ayoko makita niya na nahihirapan ako, na umiiyak ako kasi baka panghinaan lang siya ng loob. Kaya bihira ako sumagot sa mga call namin ng mga huling weeks na kasi baka hindi ko kayanin. Pero alam ko nandun si ate yung nag-guide sa kanya dun. Mas malakas si ate sa akin kaya alam ko kaya niya i-handle yung situation. Ang hirap kasi wala rin kami magawa. Nandito rin kami sa Pilipinas. Hindi namin magawang alagaan. Pero siguro lahat naman talaga ng nangyayari may purpose. Ganito lang siguro talaga yung dapat makatadhana na mangyari. Siguro mas okay na talaga kasi wala na siyang pain, wala na siyang nararamdaman na kahit ano, wala nang sakit, nandun na siya sa masaya. Sabi niya kasi bakit daw siya matatakot sa pupuntahan niya kung alam niyang mas maganda yung pupuntahan niya kaysa sa kinalalagyan niya nung nasa ospital pa siya o nung nandun siya sa hospice. So masaya na kami dahil dun sa naging masaya rin naman siya sa buhay niya, sa buong buhay niya. Lahat naman daw naranasan na niya, masaya, malungkot, lahat naranasan na rin niya. Kaya okay na rin naman, kompleto na rin daw yung buhay niya. Tanggap na rin naman niya kung nakinuha na siya ni Lord bago siya mawala. Halos 4 years din yata niyang ininda yung sakit niya. So yun, no pain. Thank you, Nay. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Hindi ka namin makakalimutan. Mahal na mahal ka namin, Nay. Mahal na mahal. Ang legacy na naiwan sa amin ni nanay na hindi ko makakalimutan. Nade-describe ko siya na nanay na isang matona. Matona na yung hindi siya typical na matona, yung ano lang siya, masasabi mo siya na kahit saan mo siya isabak na gera o hindi siya literal na gera. Yun yung sinasabi na kahit anong hirap ng buhay, kahit saan mo siya isalang, ready siya. Ganun siya katapang na babae. Nagpapasalamat kami. Kahit 7 kaming anak niya na tinaguyod niya kami, lahat ginawa niya para sa amin ng mga anak niya. At hindi siya tumigil hanggang sa magkaapo siya. Ganun siya bilang isang ina. Never ko nakita sa ibang ina na ganun. Kaya ako, nagpapasalamat kami na nagkaroon ako ng isang nanay na dakila. Talaga masasabi ng dakila kay kahit grabe ng hirap, pagod, tugod pawis niya. Kahit malayo siya sa amin, nasa Maynila kami, ginawa nila para matagulod kami. Ganun siya bilang isang ina para sa amin. Kaya Nay, salamat sa lahat-lahat ng binigay mo. Hanggang sa pagtanda namin, hindi mo kami pinumayaan. Mahal na mahal ka namin, Nay. Granny, hindi ka namin makakalimutan. Love you. Hi, ako nga pala si Doris, pangatlo sa magkakapatid. Maraming salamat po nung una sa mga nakarami sa amin, mga kamag-anak, kapamilya, kaibigan ni nanay, especially. So, masabi ko lang is, kung ano mang pagkatao meron ako, malaking parte nun si nanay. Kaya lang si nanay sobra-sobra. Nanay kasi sobrang sipag, magaling makasama,
Walang tigil o walang kapaguran yan. Sadya na po hindi ako mapagsalita maayos kasi wala, inisip na rin namin na okay na rin, tahimik na siya. Wala nang sakit na nararamdaman. Kasi sa laki ng sakripisyong ginawa niya, talagang she really deserves na mapunta sa langit. At yun na lang iniisip namin, nasa mabuti na siyang kalagayan. Si nanay kasi dahil na yan ang buhay namin. Ano na kami magkakapatid. Parang di ko natandaan na nanahimik lang siya sa bahay doing natin. Laging she made way para mag-survive kami kasi 7 kami anak. Diba? Tagang dahil na wala akong masabi pagdating sa kasipagan. Diskarte, yan. Si nanay din laging hindi naubusan ng pangaral. Pero ang isang pinakatumatak sa akin is lagi niya sinasabi na kung ano man ang gawin nyo sa kapwa nyo, yun ang babalik sa inyo. So, sa akin, sobrang naniniwala ako sa karma. Siguro dahil yun sa kanya. Kaya naniniwala ako na naging mabuti rin akong tao dahil sa kanya, dahil kay tatay. Kasi pinalaki kami ng mabuting magulang. Galing makisama, may konting sipag, di kagaya sa kanya. Diskarte sa buhay. Nakakalungkot lang na hindi mo na siya makakausap. Though, alam naman namin na nasa magandang kalagayan na siya kasama ni tatay. Siguro nasa isip ko rin, kahit pala Darna o superhero, kailangan din mamahinga. Siguro kailangan nila mamahinga para maging mas matibay, mas maging matatag ang maiiwan nila. Spoiled ako dyan dati kay nanay, elementary days ko. So, pag namamalingki kami sa Quiapo, I remember na nag-aaral pa lang akong magbasa ng relos. So, pag namamalingki kami sa Quiapo, pag may nakita kaming tindahan ng relos na digital watch sa bangketa, iniiyakan ko pa, nagpapaiwan ako. So, ending is, binibili niya ako. Kaya, after couple of sama sa Quiapo, hindi niya na ako sinasama kasi nagagastos siya lagi. So, spoiler din siya. Kagaya ni tatay. Hanggat kaya, ibigay. Unconditionally. So, nawalan man kami ng kakampi. At least sadya mga kapatid namin, sama-sama pa rin. On behalf of nanay, nagpapasalamat kami sa kanyang mga nakasalamuha, tumulong, nakasimpatya. Alam natin na sa lahat ng mga nakakilala kay nanay, somehow na-touch niya yung buhay natin. Lahat na nandito. So, nanay, daran ang buhay namin. May you rest in peace. Magiging okay rin na lahat. At alam kong magkikita-kita pa rin tayo in the end. So, sa inyo mga pamilya, kaibigan, maraming salamat po. Hello po. Yung iba siguro alam naman na, pero yung sa iba na hindi pa nakakaalam,
Masarap po magluto si nanay. Yung tipong hinahanap ko yung timpla niya. Kaya sabi ko, kailangan matuto ako magluto. Yung tulad ng luto ni mother. Pag nagkikrave ako, kaya ko na siyang lutuin pag natuto ko. Yes, masyadong dedicated si nanay sa pagluluto niya. Minsan nga madalas kami nagtatalo. Nung nag-cater pa kami, napapagod na daw siya. Sabi ko, di magpahinga ka. Magpahinga ka na muna. Sagot naman niya, kailangan ko pa iserve to sa mga tao. Ganun katyaga si mother. Tulad ng walang tigil na pagsuporta sa pamilya niya. Walang pagod, walang tigil. Kaya nga, tawag namin sa kanya Amazon. Kaya kung may last word ako kay nanay, last words, Nay, I love you. Pahinga ka na. Salamat, Nay. Paalam na. Tapos na rin yung... Hindi naman natapos. Ito, papahinga ka na. Sama mo na si tatay dyan sa taas. Masaya ng malungkot. Kasi siyempre, yung mga memories natin, kami magkakapatid, kakasama tayo, mga bata pa kami. Yun, hindi naman nangyayari naman lahat sa mga tao yung nagpapaalam na sa mundo. Pero the best nanay. Bye bye. Love you. Good day, everyone. I am Angela, the youngest daughter. Thank you all for being here today to honor and remember my mother, Marlene Cabon. It's difficult to find the right words to express the love and gratitude to feel for the woman who gave me life and shaped so much of who I am today. My mother was an extraordinary person. She wasn't just my mother. She was a friend, a guide, a mentor, and the most of all, a constant source of love. I find my comfort in knowing that she is now at peace, of course, with Papa. So surrounded by the love she gave us so freely to others, though my heart aches at the thought of never hearing her voice again, hugging her, or I know that her spirit will be forever with me, guiding me and loving me, and also to my daughters and son. Growing up with my mom, I was fortunate to witness the depth of her character. She taught me so much about love, about perseverance, and about, of course, the importance of family. One of the most important things she ever taught me was the value of kindness. She always reminded me that small acts of kindness can have a profound impact. Thank you, Mama, for everything, for all the ways you made this world a better place, and for all the love you gave to us. I will miss you more than words, but I promise to honor your memory by living a life that reflects the kindness, strength, and love you shown to everyone. Rest in peace, Mama. You will forever be in our hearts. See you there.